Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan ang bagong trip ngayon. Ha? Anong trip? Bad trip? Magkano ba yung bigay dyan? Manahimik ka nga dyan, Joseph. Kaya ka na pagkakama ng adik ng mga pulis eh. Oh, ito, salita ng Diyos. Sahin mo yan. Ako rin, no? Sahin mo yan. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ano? Ayos ba? Pare-parehas lang eh. Tina! Sinabi ko ito sa inyo upang kayo... pare-pareho lang naman eh! Ayos na yan. Yun lang alam kong sulat at basahin eh. Tsaka, stig naman, di ba? Diyan na nga lang rin ako kumakapit eh. Ha? Kapit? Baka sa saging. Tignan mo, mukha ka ng unggoy oh. Kapit? Pagkagupit pare! Ay pare! Polis! Tara, takbo! Kapagod! Ikaw naman kasi walang bakal-bakal mo tumakbo. Nung bagal-bagal tumakbo, bilis-bilis ko nga eh. Mas mabilis pa kay Sonic. Alam nyo? Magagalan tayo maging ganito. Ano? Ang kinakaya pinatatabuin ng mga pulis. Alam nyo? Pag ako natanggap sa in-apply ko trabaho, sigurado. Eh, hindi ka nga natanggap eh. Alam mo kung bakit? Mukha ka kasi adik. No, adik. Pre, tama na yan, pre. Wala na ako dyan. Hindi ako nagsabi niyo. Oh, tama na yan. Hayaan nyo, kapag ako yumaman, dadalhin ko kayo sa Switzerland. Hanapin natin na nakababata akong si Lay. Lay, hindi nga nagpaparamdam sa'yo yun eh. Yung tulad mo, walang pinapadala. Wala na yun, pre. Amoy sa kang dilulo. Ano? Dilulo, yung mga narinig ko sa mga bata sa Jollibee na nagbitin. Ay nako, kahit anong sabihin nyo, hanapin ko pa rin ng kaibigan kong si Lay. Dahil alam kong matutupad ang mga pangarap namin. Yung mga pangarap namin nung kami bata pa, siyempre, sa tulong ni Lord. Dahil bukod sa kanya, pamilya ko na rin siya. Bukod sa inyo, pamilya ko na rin kayo. Parang ganun lang, pamilya tayo, gusto ko, nakilala mo siya. Gusto ko, parang dito tayo. Oo na, patid niyo, oo na. Ano, mauna na ako. May apply pa akong trabaho na yun eh. Sana di ka mapagpamalang at. Ano? Wala. Sabi ko, di-discarding na din ako. Ano? Tara, kita-kita na lang kayo. Tara na. Barista? Kaya ko yung mga washing-washing na yan. Mahirap yan ah. Server... Oh, janitor! Pwede ako dyan ah. Gusto ko maglinis eh. Pwede yan. Boss, kita ko sa harap na hiring pa kayo ah. Pwede mag-apply. Sige, hintayin mo lang ako. May gagawin pa ako saglit. Sige boss. Pre, pwede ba tayo mag-usap sa labas? Ako boss. Ako yung aplikante. Sa totoo lang, pre, matagal na kaming hindi nag-apply ng recruit. Mahal na kasi yung poster dyan, di lang namin tinatanggal. Sige boss. Salamat ah. Alis na ako. Sige pre, good luck na lang. Hello, ate. Ikaw na naman, Gwen? Grabe ka naman, ate. Di ba pwedeng nagugutom lang ako?
ba? May kwento ako sa inyo. Hulaan niyo kung saan ako nakalibre ngayon. Sino naman yung binondol mo, Gwen? Grabe ka naman. Pinakain lang naman ako ni ate. Alam mo naman, mahal na mahal ako nun. Ano, Gwen? Wala ka na bang plano sa buhay? Hanggang kanyan ka na lang ba talaga? Hindi naman, no? Malay mo, balang araw maging isa akong ganap na doktor o kaya engineer. Engineer? Doktor? Wala akong pera eh. Dami nating pera, Lods, ah. Alam mo, Gwen, hindi talaga kami sanay. Oo nga, Gwen. Pero alam mo, tama ka. Sa akin talaga yung talino. Sige na, lalang tayo. Isang oras lang po. Sige na, ako na ako. Gutom na ako eh. Dahil ka naman. Yan. Kaya ko lang sana mag-aral ng sarili ko. Te, kaya 20. Wow, ate. Sakit ka pa talaga manghihingi ng 20? Oh, wala. Oh, malilate na ako yung matrip sa first subject ko. Hala, napakamalas naman nito. Hindi ako pwedeng bumagsak dito. Papagalitan ako ni mama at papa nito. Te, ano pa ang deadline subject nito? Chem? Chemistry? Eh, wala namang kwentang subject to ah. Anin ko to. Eh, pag mo nakabukas. Ano ba namang subject to? Nakakainis. Wala namang silbi to ah. Anin ko to. Lord, payak na yung tao dito eh. Hindi. Wala ka ng tubig. Wala na ako. Yan, wala na oh. Hindi na, ha? Kuya, ito na lang oh. Wala na akong pera. Mahawa ka naman. Hindi na nga. Nakak mo naman. Grabe ka naman, kuya. Napakamalas naman na araw to. Baka na! Oh! Damot. Diyos ko, Lord. Sabay-sabay niyo na. Sige na. O kuya, sagasaan niyo na ako. Wala naman akong ginawa para ma-deserve to, Lord. Papa-English mo ako eh. Ay, ito Lord, pagod na. Ang dami ko naman pong pinagdadaanan sa buhay. Hindi na ako nakakapagpahinga. Hindi ko alam kung sinong boss sa inyo eh. Nag-e-exist pa ba kayo? Parang hindi niya ako pinagpapahinga eh. Buhay ka pa ba? Magparamdam ka naman, please lang. Pero yun, susubukan ko ulit. Sige. Uwi na po ako, Lord. Thank you po. Kuya, salamat. Kuya! Kuya! Walang pulso! Tulong! Tulong! Kuya! Kuya, huwag kayong manood dyan! Juan! Pre, gising. Pre, gising. Pre! Juan! Tulong kayo! Wala siyang pulso! Huwag kayo nakagulan siya! Huwag kayo na Pre, gising! Huwag kayo nakagulan siya! Pre, sili! Presley! Pre! Pre, gising! Presley! Kapayapaan. I know some of you hindi pa ako kakilala. Ako nga pala si Lay, ang kapabata ni Juan. Oo nga, no? Sana makalabas ka sa bayampunan na to. Sana may mampuna sa ating pamilyang mayaman. Oo nga, sana mayaman ang umampun sa atin para matupad natin ang mga pangarap natin sa buhay. Ano bang gusto mo kapag yumaman ka? Kapag ako yumaman, mabibili ko na lahat ng mga paborito kong sasakyan.
mga sports car, malalaking bahay at masasarap na pagkain. Dapat lilibre mo ako. Oo, lilibre kita. Basta libre mo rin ako, ha? Oo, pag ako naging architect, ako magte-design ng sarili kong bahay. Oo, ikaw na rin ang bahala sa magiging bahay ko, ha? Ikaw na rin magde-design. Ano, diskarte tayo? Tara? Tara! Ha? Si Juan na lagi kong kasama sa mga kulitan at asaran. Sa kanya ko rin natutunang maging matapang at madiskarte. O tara, para may pangkain na tayo. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling Hindi mo na tayo pagkain. Isa yun na, busog na ako. Ilang taon kaming nagsama sa bahay ampunan at hindi lang kami basta magkaibigan. Kasi sa ampunan, para na rin kaming pamilya. Isa sa mga pangarap namin ni Juan ay sana balang araw may kumupkop na rin sa amin. Hanggang sa ito, pinalad na akong magkaroon ng bagong pamilya. Naaalala ko pa noon, sobrang saya ni Juan nang malaman niyang matutupad na ang mga pangarap ko. Pero masakit para sa akin na maiwan siyang mag-isa. Kaya sabi ko sa kanya, Huwag kang mag-aalala, Juan. Hanggat nandito ka sa bayang Puyan, magpapadala ako sa'yo ng sulat at bisitahin ka. sinubukan ko magpadala ng mga sulat, pero ni isang sagot wala akong natanggap. Kaya inisip ko, baka may kumupkup na rin sa kanya. Sa wakas, natupad na din ang mga pangarap mo. Natupad na namin ang mga pangarap namin. Pero mali ako. Mali lahat ng inakala ko. Kagabi lang may tumawag sa akin at abalitaan ko ang nangyari kay Juan. Hindi ako makagalaw sa nalaman ko. Hindi ako makapaniwala. Ayaw kong maniwala. Nakatakda na talaga ang pag-uwi ko ng Pilipinas para bisitahin si Juan. Pero hindi sa ganitong sitwasyon. Juan, maaaring nasa isip mo na hindi mo natupad ang mga pangarap mo. Pero alam kong natupad ito dahil kinupkop at minahal ka ng mga nakakasama mo ngayon. Minsan, akala natin walang nangyayari sa mga pinagdarasal natin. Pero kung titignan mo, binigyan ka pa rin ng mga mabubuting tao na makakasama at ituturing kang pamilya.